Naka-ABS ito mga kabiyahe ha. Meron din itong combination na TCS, which is ito nga yung traction control system. Board panel mga kabiyahe, naka-TFT panel na siya. May USB charging port. Yung ignition system niya, naka-AFI, naka-keyless na rin. At lahat ng ilaw nito mga kabiyahe ay naka-LED na. Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Bristol Imus branch. Dito lang yan sa may Aguinaldo Highway. At ang landmark nito mga kabiyahe, yung tulay ng Daang Hari. So napakalapit lang nito sa Daang Hari. May ipipicture tayo, which is ito yung ADX 160. So pasukin natin mga kabiyahe sa loob yung sinasabi natin unit. Tara, let's go. Tara mga kabiyahe, pasukin natin dito. Napakaraming unit dito na mapagpipilian. Ayan, kung mapapansin nyo mga kabiyahe, ayan yung mga unit nila, napakarami. Ito, ang lalaki, may mga big bikes. At dito sa bandang kanan natin, yung mga Sontex nila, ayan. Napakarami nila ditong mga unit mga kabiyahe. Dito nga yung Bristol Imus branch. So ito mga kabiyahe, yung ating i-picture sa araw na ito. Si Bristol ADX 160. Ang ganda ng kulay niya, kulay red, na may combination na silver. At yung kanyang rim, kung nakikita nyo naman, napaka-astig. Gold ang kulay niyan. Ikutan natin mga kabiyahe para makita nyo yung kabuuang unit niya. At yung appearance niya, kung mapapansin nyo naman mga kabiyahe, napaka-astig niya. Yung windshield natin dito, adjustable yan. At dito may Bristol. Yung ating handlebar, naka-naked handlebar tayo dyan na malaki. Silver ang kulay. Ayan, yung footboard na mahaba, hindi tayo mangangala dyan kahit gamitin natin yan ng long ride. May radiator tayo dito sa may kanan, may cover, bali liquid cool dyan mga kabiyahe. At ito, yung ating dual shock absorber na may canister. Ayan, malaki yung kanyang tambucho. At napakalaki ng piston caliper mga kabiyahe dito sa likuran. Ayan, ito naman yung kanyang fender sa likuran na napaka brusko din at maangas. At kung mapapansin nyo mga kabiyahe, no, si Bristol ay walang kamukha. So, unique yung kanyang mga design. Kaya naman pagka Bristol ang hawak ninyo o ang idinadrive ninyo ay talagang may sarili siyang signature. So, hindi siya mapagkakamalan na kung ano-anong brand dahil si Bristol ay naiiba. Kumbaga, unique talaga ang mga design ni Bristol. So, puntahan naman natin mga kabiyahe yung mga specs niya. May engine ito mga kabiyahe na single cylinder, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled. At displacement niya mga kabiyahe, 160cc. Pagdating sa transmission, CVT yan mga kabiyahe. Dimensions natin dito, length, width at height. Meron tayo ditong 1,970 by 740 by 1,240 mm. Sa wheelbase naman, 1,330 mm. Yung bigat niya mga kabiyahe, medyo mabigat pero kayang-kaya ito. 137 kg at may seat height na 790 mm. Pagdating sa kanyang front suspension mga kabiyahe, naka-inverted fork suspension tayo dito. Ayan. Yung rear naman natin, na nabanggit natin kanina, naka-dual shock absorber tayo doon na naka-canister po yan. Kaya naman makaka-experience tayo na talagang good ang performance nito kahit idaan natin ito sa mga lubak-lubak o sa mga rough road na daan. Max power mga kabiyahe, kaya tayo itong bigyan ng 12 kW at 8,500 RPM at may torque naman o sipa na 14 Nm at 5,500 RPM. Malaki rin mga kabiyahe yung kanyang gas tank dahil may laman siya ng 11 liters pagdating sa kanyang fuel tank capacity. At alam nyo ba mga kabiyahe, napakalayo ng mararating ng 1 liter ninyo dito dahil ang fuel consumption nito ay umaabot ng 43 km per liter. Pagdating naman mga kabiyahe sa mga gulong at mga brakes, sa front tire natin mga kabiyahe, may sukat ito na 110 by 80 by 14. At yung kanyang likod naman mga kabiyahe, 130 by 70 by 13. Mga kabiyahe, kung mapapansin niyo no, naka-spoke tayo dito, talagang dagdag angas. At naka-tubeless yan syempre. At ang kulay niya ay gold. Sa braking system, mga kabiyahe,
Sa front and rear, naka-disc brake po yan. At naka-ABS ito mga kabiyahe ha. At syempre, meron din itong combination na TCS, which is ito nga yung traction control system na kailangan talaga ng mga unit mga kabiyahe dahil na didetect niya kung yung mga diadaanan natin kung madulas, kung mabuhangin. Yan, siya na mismo ang magkukontrol ng takbo niya. Kahit hindi na yung driver ang magmi-minor siya mga kabiyahe. At yung kanyang board panel mga kabiyahe, naka-TFT panel na siya. May USB charging port. Yung ignition system niya, naka-AFI, naka-keyless na rin. At lahat ng ilaw nito mga kabiyahe ay naka-LED na. So ayan mga kabiyahe, himayin nga natin yung unit na ito kung ano ba talaga ang makikita natin dito sa unit ni Bristol. Ito nga yung ADX 160. So dito pa lang sa profile niya sa harapan, talagang astig, talagang napaka-premium ng isa na ito. Kung mapapansin niyo mga kabiyahe, no, malapad siya, yung kanyang visor malapad na mahaba. Na-adjust din ito mga kabiyahe. Ito lang yung adjustan niya dito. So pwede nating ibaba, pwede rin nating itaas. Ang function nito mga kabiyahe, hindi tayo masyadong mabubugbog ng hangin. Ito ang sumasalo. So pag tumama dito yung hangin, padaplis na siya. So hindi sa dibdib natin o sa katawan natin ang tama ng hangin. Kaya naman kahit dalhin natin ito ng long ride, ay makakaasa tayo na hindi sasakit masyado yung ating katawan dahil dito sa visor na naka-attach o naka-equip sa kanya, which is ito nga yung Bristol na nabanggit nating unit. At kung mapapansin niyo mga kabiyahe, no, yung kanyang headlight, ayan, naka-projector lamp tayo headlight dyan. Malaki yan mga kabiyahe. Ayan, dalawa yan. At yung profile ng kanyang turn signal, nasa loob yan mga kabiyahe. Hindi yung nakalawit dito. Kaya goods na goods, walang kasabit-sabit. At meron din ito mga kabiyahe, daytime running light. Ayan, itong tinuturo natin. At yung pagkakashape ng kanyang headlight mga kabiyahe, medyo masungit, aggressive ang looks nitong unit na ito mga kabiyahe. At pati nga yung kanyang kulay, talagang aggressive din para sa akin, no? Dahil ang kulay talagang kulay pula talaga na matingkad, palaban talaga tong isa na ito. At yung makikita natin dito mga kabiyahe, may naka-emblem tayo dito ang Bristol. Ayan, chrome yan mga kabiyahe. At dito sa baba, may black dito na papunta dito sa kanyang tuka o peak. At ito nga yung fork suspension natin dito na naka-inverted na. Ayan. At yung disc brake natin dito na napakalapad. Ayan, naka-dual piston caliper. Maganda yung fender. Ayan. Yung ating mags na napaka-premium aesthetic. Naka-spoke. Ito naman mga kabiyahe, yung makikita ang profile natin dito sa kanyang side. Ito yung kanyang footboard. Kung maglo-long ride tayo, pwede natin ditong ipatong yung paa natin dito para naka-relax. And then kung nasa city drive naman, pwede dito lang. At napakaganda rin ang kanyang plastic dito. Walang pintura yan mga kabiyahe. Ito lang ang pintura niya, yung red at saka itong silver. At glossy yan. And then dito sa ibabaw, ito naman yung cup ng lagayan ng ating gasolina. So hindi na rin natin dito kailangan bumaba pag tayo ay magpapagasolina. Dahil nandito yung kanyang gasolinahan, wala sa upuan. At ito naman yung kanyang foot peg ng ating pillion. Premium din. At yung nabanggit natin kanina, liquid cooled ito mga kabiyahe. Kaya naman may radiator tayo dito. Ayan. At may cover siya. And then yung ating tambucho o exhaust. Mayroon tayo ditong hard plastic na cover. At naka-end cap naman siya dito. Hard plastic din. At yung mga ginamit dyan mga kabiyaheng mga bolt, hindi basta-basta ang ordinaryong bolt lang dahil mga stainless yan mga kabiyahe. Hindi na yan mga ngalawang. Stainless, Allen wrench bolt ang ginamit. Dito sa baba mga kabiyahe, silipin natin yung disc brake rotor niya. Ayan, naka-wavy disc brake rotor at napakalaki ng piston caliper na nakalagay. So goods na goods. Yung appearance ng kanyang taillight, kung mapapansin niyo, nabanggit ko kanina na ang Bristol ay may sarili talagang design. Kaya naman wala siyang kaparehas talaga. Kapag ito ang dinadrive nyo,
madidetermina na Bristol talaga dahil wala siyang kaparehas na unit o kahit anong brand, wala. Sa Bristol mo lang makikita yung mga ganitong design. So ito yung kanyang fender dito, yung lagay ng license plate, ayan. Mayroon tayo dyan reflectorized, may ilaw din yan dito. Yung ating turn signal na LED rin yan. At the same time, yung kanyang taillight LED, nabanggit ko nga kanina, lahat ng ilaw nito mga kabiyahe, naka-LED na po yan. Kaya naman hindi mahihirapan yung ating battery dito dahil puro naka-LED na. Yung kanyang CVT, ayan. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, yung kanyang CVT, napakalaki rin, may Bristol, ayan. At yung ating air filter, may Bristol din. Malaki rin yung ating air filter. At ito yung air flowing niya. Meron din itong side stand kill switch. At yung center stand natin na napaka-premium. Malaki yung spring. Kaya naman hindi yan kakawag-kawag kapag tumatakbo na. Dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang grab bar. Napakakinis. Silver ang kulay. Ready sa top box. Dahil may mga butas yan mga kabiyahe. So ikakabit nyo na lang yung top box nyo dyan. Hindi nyo na kailangan bumili ng bracket para sa inyong top box dahil eto na nga, naka-ready na siya. So goods na goods. Ito naman, yung appearance ng kanyang upuan. Meron tayo ditong dalawang texture. Yung sa rider natin, makinis, na medyo may pagka-rubberize. And then dito sa dulo, at dito sa ating pillion, medyo magaspang pero medyo rubberized din o may pagka-rubberized din ang texture niya. At yung pagkakatahi dito, doble yan mga kabiyahe hanggang dito. Pati rin dito sa dulo. At meron tayo dito ang divider at medyo may paumbok dito para yung ating pillion kahit mag sudden brake si rider natin, hindi siya basta-basta madadaos-dos sa ating rider dahil meron siya ditong stopper. At the same time, si rider din, hindi masyadong mangangalay yung kanyang hips dahil meron ditong divider nga o stopper na nagsisilbing sandalan ni rider kung gagamitin ito sa long ride o kahit maging sa city drive mga kabiyahe. Maganda itong ganitong mga upuan. Kaya naman, yung unit na ito ay may i-recommenda natin. City drive man o sa long drive. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng ating board panel. Hindi lang natin may papakita yung animation dahil hindi ito naka-activate mga kabiyahe. At naka-TFT yan. Meron din yan navigation. Kapag yan ginamit, hindi nyo na kailangan maglagay ng cellphone para mag-waste. Dito na mismo sa kanyang TFT board panel ay pwede na kayo mag-navigate ng kung saan man kayo pupunta. At tingnan natin dito sa right-hander grip natin kung anong mga switches ang makikita natin dito. Smooth yung kanyang throttle, syempre, Bristol po yan. Malaki o mataba yung kanyang end cap na metal. Ayan. Yung brake lever natin, malambot. Meron tayo ditong switch para sa engine kill switch natin, on and off. At ito yung switch ng TCS natin. Pag naka-switch ito mga kabiyahe, madidetect na niya yung mga diadaanan natin. Pero kung hindi nyo ito isi-switch, useless yung ating TCS, which is yun nga yung importante mga kabiyahe, yung traction control system. Meron din tayo ditong on and off ng headlight, yung electric starter, ayan. At itong container na ito, metal ito mga kabiyahe, lagayan niya ng ating brake fluid. Yan yung nagsusupport bilang lubricant sa ating disc brake rotor sa harap likod. Kaya dalawa rin yan mga kabiyahe. At ito yung appearance ng kanyang center post. May Bristol tayo dito. At alloy din yan mga kabiyahe, aluminum alloy. Pagdating naman dito sa kaliwa, ayan, ganun din. Siyempre, may end cap tayo dito na napaka-premium. Ayan, alloy yan. Dito, meron tayo dito sa likod, passing light. Ayan. At dito, yung high-end low beam natin. At naka-equip din ito mga kabiyahe ng hazard. Ito naman yung turn signal natin switch at busina. Yung brake lever para sa likod. Naka-keyless tayo dito mga kabiyahe. Ayan. So, wala na tayo dito susi. Ano na lang, remote control na lang ang kailangan nito. At ito na rin yung push button niya para sa fuel, sa upuan.
at sa paglalak natin sa unit na ito. Ayan, at pag-activate. Dito mga kabiyahe, sa kaliwa, mayroon tayo ditong bulsa na may takip. Ayan. So pag linagyan natin ito ng cellphone, wallet, hindi mahuhulog dahil may takip po siya. Ayan. At andito rin yung kanyang remote. Ayan, dalawa. Napaka-premium ng remote niya mga kabiyahe, oh, parang kotse. May dalawang remote tayo dyan. At syempre, meron tayo ditong USB charging port, which is Type A po siya, Type A. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang under seat box. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, buong buo yung kanyang under seat box. O ang ibig ko sabihin mga kabiyahe, mula dito sa dulo hanggang dulo, dulo-dulo. Hindi kamukha ng iba na kalahati lang. So marami din tayo ditong mailalagay mga kabiyahe. Ito naman mga kabiyahe, yung position natin dito sa unit na ito. 5'6" ang height natin mga kabiyahe. Gawin nyo kong reference. Medyo nakaangat na yung ating paa, pero hindi naman yung angat na angat. So 5'6" ang height natin. Kaya ito kahit na mga 5'2" mga kabiyahe. At yung feel ko nga dito sa upuan, tama yung sinabi ko kanina, na mabibigyan kayo dito ng comfort dito sa upuan na to dahil malapad siya and then malambot din yung mararamdaman nyo sa upuan na to. At yung pagkakayari niya, hindi siya yung bukang-buka. Yung kagaya ng iba na bukang-buka yung paa. Ito hindi. Saktuhan lang mga kabiyahe. At ito naman yung magiging posisyon nyo dito. Ayan. Kung city drive kayo, pwedeng ganito lang. Ayan. And then kung long ride naman ginagawa nyo, pwede nyo iganon yung paa nyo. So naka-relax yung paa nyo dito mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe, yung ating review sa unit na ito. Kung nagustuhan nyo yung unit na ito, dito lang kayo pumunta mga kabiyahe sa Bristol, Imus. Sa nasabi kong landmark kanina, malapit lang ito sa Danghari at tabi lang ito mismo ng Aguinaldo Highway. I-pin nyo lang dyan sa inyong mga Waze or Google Map yung Bristol, Imus. Dadalhin na po kayo dito sa branch na ito. So, shout out sa mga pumapasok sa Biyahe ni Frank at sa Facebook page natin, TikTok, lalo-lalo na dito sa YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits, Biyahe ni Frank. God bless.